Hi guys! So welcome back to my YouTube channel. So for today's video, i-share ko sa inyo ano yung latest update about sa online business ngayong 2024. Syempre, lumilipas yung panahon, nagkakaroon ng changes, nagkakaroon ng mga updates, ano ba yung mga paraan para mas mapadali. So may mga ganyan. So by the way, bago natin simulan yung ating topic, so kung bago ka sa aking YouTube channel, so don't forget to subscribe and click the bell button para updated kayo sa mga videos na i-upload ko. Malay nyo, isa sa mga ginagawa kong content, matagal mo na palang hinahanap or isa yun sa mga pwede maging kasagutan sa yung mga tanong. O, diba? Pero, yan na nga, bago natin tuluyan simulan, mag-intro muna tayo. So, ito na nga guys, ano ba yung latest ngayon 2024 online business? So, syempre, kung ano yung nasimulan natin before na pagbebenta online, iba na yung ngayon. May mga nadadagdag, may mga latest update. So, may mga paraan paano tayo magbenta online. So, nandiyan si Facebook, andyan yung mga platform like si Lazada, Shopee. So, yun yung mga ginagamit ng online seller para makabenta. Pero ngayon, may latest app, may nadagdag sa e-commerce ay ang TikTok Shop. So, dati ang TikTok, di ba, para mga entertainment, ano lang siya, sayaw-sayaw lang, vlog-vlog, ganyan. So, ano yung pwede mong gawin sa TikTok na makakapag-tanggal stress mo, is yun yung ginagawa. Pero ngayon, nakisabay na si TikTok sa agos ng panahon. Di ba? So, dahil nga nauuso yung online shop, check out doon, check out dito, kay Lazada, Shopee. So, ngayon si TikTok sumabay. So, ang ginawa ni TikTok, naglagay na rin siya ng shop. Kaya meron ng TikTok Shop. Ayan. So, dati nagtry na ako sa Lazada and Shopee. Kaya lang, medyo nahirapan ako at komplikado, no? Ang paggawa ng seller account sa Lazada and Shopee. Hindi pwede multiple account. Tinry ko mag-TikTok. No, mag-TikTok Shop. Si TikTok nag-start yan, kung hindi ako nagkakamali, 2022. Kasi, nung meron akong TikTok account na nag-share na ako ng mga kalokohan, kalokohan talaga, nung nakikiuso-uso tayo, no, wala pang shop, wala pang naliligaw na mga seller na nagla-live selling. So, may naligaw lang sa akin yan, 2022, mid ng 2022, nag-start akong mag-check out sa isang seller, fake nails pa nga yung first check out ko. And then lumabas yung mga skincare, mga supplement, ayan. So, nag-start na ako mag-check out. And ang nakakatuwa niyan nga, may live selling sila. Unlike sa Lazada and Shopee, posting lang, pero alam ko ngayon sumasabay na. Sumasabay na rin ang Lazada and Shopee, meron na rin silang live selling. Yun nga lang, napag-observe ko kasi nakapanood din ako ng live selling sa Shopee and Lazada, mas maganda yung quality talaga sa TikTok. Dati sa Facebook lang tayo nakakapag-live selling, 'di ba? Ngayon sa TikTok, Shopee, Lazada meron na rin. Pero kung ako tatanungin dun sa tatlo, mas magandang mag-live selling sa TikTok bukod doon sa maganda yung quality ng live doon is andoon na lahat ng tao. Tumatambay na. So, nandoon talaga yung maraming pwedeng maging customer mo. So, paano ba maging seller sa TikTok? Actually, madali lang. Kaya nga na kay TikTok ako ngayon kasi madali talaga maging seller kay TikTok. Mag-fill up ka lang ng form sa Seller Center apps na ida-download mo. May mga information lang silang hinihingi doon and then sasagutan mo lang yun and then pasa ka lang ng valid ID na kailangan valid ID and then yun na. Magiging seller ka na and mas madali mag-upload ng mga product kay TikTok. Unlike nung nag-try ako sa Shopee and Lazada, medyo naguguluhan ako. Kay TikTok kasi meron na doon na choices pagdating sa timbang, meron sila 100, 200, 500 kilograms, ganyan. Or basta may mga choices na doon na pwede mo piliin. So ako 500 kasi dyan lang naman naglalaro yung timbang ng aking mga binibenta. So, kaya si TikTok yung aking pinili. Kasi talagang yun, may live selling din. And maganda yung quality. May mga pa-voucher din, yung mga ganyan. Kaya, yun yung feeling ko nga dati na naging parang kakompetensya ng Facebook nung nagla-live selling ako noon, no? Malakas pang live selling sa Facebook noon. Nung lumabas yung TikTok Shop, na feel ko na
naging matumal talaga yung bentahan sa live selling sa Facebook kasi nandun na nga kay TikTok lahat. So yun na nga, parang naging hindi naman kaaway, no? Naging kompetensya talaga. And iba talaga kapag ka nagla-live ka. So mas marami ka talagang mabebenta or makukuhang customer once na nagla-live ka kasi andyan na yung on the spot, tanungan nyo, diba? So, hindi na kailangan mag-wait pa ng customer para malaman yung information about sa product na binibenta natin, kundi nasa live na. And yun nga, maganda yung ginawa ni TikTok kasi talagang lahat na ng tao, lahat kahit anong age is nasa TikTok na. Kaya, yun nga lang, ingat-ingat lang din yung mga nanay ha, yung may mga anak na nagti-TikTok. Baka mamaya mapunta yan sa seller ay mag-check out, mag-add to cart. So, hindi natin makokontrol. Baka mamaya na-check out na, magugulat tayo. Meron palang no? May parcel na darating na hindi natin ine-expect. Pwede mangyari yan. So, meron din sumusulpot ngayon ha, yung Shoppedia, pero nalitaw pa lang yan sa ads kay Facebook. So, I think nag-start na sila April 8. Yan na yung start nila. Wala pa silang apps. Website pa lang pwede kang mag-check out. So, ganyan. So, soon siguro magkaka-up sila, no? And then, yun na nga, ito pa yung bagong latest update. Ito talaga yung purpose ng aking video. So, before, madali lang magbenta Shopee, Lazada, TikTok, register ka lang, gawa ka lang ng seller account, mag-post ka lang ng product mo, and then kung gusto mo mag-live, makakapag-live ka. So, ngayon, meron na kasing additional na requirements. Mapa-new seller ka and old na, may account ka na, kailangan mo magpasa ng BIR registration or yung Certificate of Registration kay BIR. So, dati na naging usap-usapan to na lalagyan ng tax ang lahat ng online seller nung nasa Facebook pa. Pero parang sa pagkakatanda ko, hindi natuloy yun kasi nga hindi lahat may kakayahan magbayad ng tax. Yun yung dating naging issue. Ewan ko lang kung meron pang additional na reason ba't hindi natuloy yun. Pero ngayon, tuloy na tuloy na. Lahat ng e-commerce platform, so ano ba yung mga e-commerce? Yun yung Lazada, Shopee, TikTok, and yung Shoppedia na bago-bago, na soon baka mag-boom, mag-grow din siya, is kailangan ng BIR registration. So, hindi ko alam kung kasama yung Facebook and Instagram sa e-commerce kasi wala naman silang basket. So, yung pagkakaalam ko kasi sa e-commerce is andun na lahat yung process. From deliveries, maglalagay ka ng product sa iyong apps, and then may basket doon, lahat-lahat, may mga pa-voucher. So, lahat ng transaction doon magaganap. Even yung benta mo, doon papasok. Kaya, yun ang pagkakaintindi ko sa e-commerce. So, siguro si Facebook and Instagram, hindi. Kasi gawa ng direct lahat doon direct ka sa courier pag magpapaship ka, and then yung payment direct sa'yo. So, unlike sa e-commerce, tatlong nabanggit ko or apat na nabanggit ko is dadaan kayo sa platform lahat ng transaction at doon kayo magwi-withdraw. So, ganyan. So, unang update niya noong December. Bago kami makapunta sa finance namin, may notification na lalabas kung register ba kami or hindi sa BIR. So, since may TIN number ako, ang pinili ko is yes, I'm registered in BIR Philippines. Kung wala ka naman, is pipiliin mo, no, I'm not registered in BIR Philippines. So, ang gagawin mo lang, may hihingi lang sa'yo ibang ID na pwede mo ipasa, yun lang yung ibibigay mo, pero hihingan ka rin ng TIN number, kasi yun naman talagang kailangan para makaltasan ka ng tax. So, ganun lang. Nakapagpasa na kami, akala naman namin, ganun lang kasimple. TIN number lang ang kailangan. Although may mga naririnig na kami or may mga nababasa na kami sa TikTok community, kasi may community kami ng mga sellers sa TikTok. So, may nag-share na kailangan na raw namin magpa-register sa BIR. Pero kami, lalo na yung mga baguhan kagaya ko, na 1 year pa lang ako, mag-1 year pa lang ako sa June, nagbabase kami sa update ni TikTok. Ayaw namin magpadalos-dalos. Pero yung kampante kami na yun lang sana ang hingin niya, yun ang pinagdarasal namin. Pero netong April 3, meron ng update si TikTok na sinend or notification sa aming account na kailangan na namin magpasa ng COR or Certificate of Registration kay BIR until April 14. So, yung pagpasa namin ng TIN number is ang kanyang deadline, April 14 din. So, nagulat kami, sinabay niya yung deadline ng COR sa April 14.
So, maraming seller na naghabol, maraming seller na nangamba. Isa na ako doon kasi ayoko rin mawala yung shop ko. So, ano ba mangyayari kapag hindi ka nakakomply? So, alam na natin yon. Common sense na lang din. Pag hindi ka nakakomply is magsasara yung shop mo. Pero, sa ngayon naman, habang nagpa-process pa yung mga seller, is tuloy-tuloy lang din na may makukuha ka pa naman, may mawi-withdraw ka pa naman. Pero, kailangan mag-comply. Yun nga, and dahil nga sa binigyan kami ng deadline ng 14, yung iba ay nagmadali na rin kumuha. So ako, isa na ako dun sa, noong April 8 ba yun? Or basta bago mag-14, is nagpunta ako sa BIR Calamba branch. So nag-try din ako na kumuha ng COR kasi iniisip ko, pag kumuha ko ng COR, yun na lang yung kailangan gawin, dapat gawin. So pagpunta ko doon, sad to say, hindi ako nakapag-process dahil sabi nga ng Calamba branch, hindi ako sakop ng Calamba. So yung location ko is sakop sa Binyang branch. Inisip ko sa Binyan, ako napakahaba ng pila. So alanganin na kung didiretso ako doon kasi medyo magtatanghali na rin. Kailangan talaga, aalis ako dito, maaga pa lang, madaling araw, para makapunta doon, medyo malayo, para makapila. Sobrang haba ng pila lagi doon. Unlike sa Calamba, napakaluwag. So, hindi ko lang din alam ang update ngayon kung mahaba ang pila, pero mabilis lang din kasi ang process sa Calamba. So, ang ginawa ko, umuwi muna ako. So, nag-isip-isip ako, ano yung gagawin ko? Kasi, naiipit ako. Naiipit kami eh. Pero sabi ko, sige, hindi muna ako magpaparegister. Baka ito yung sagot sa tanong ko. Sabi ko kasi, bigyan ako ng sign kung itutuloy ko ba or hindi. So ngayon, nakapag-decide ako, hindi muna. Dahil sabi ko, what if pag kumuha ako, ano yung mga next step, no, na mangyayari? Kasi hindi biro ang BIR. Once na nakaregistered ka dyan, kailangan alam mo yung obligasyon mo. Kailangan hindi ka papalya. And sabi ko, maganda naman yung nakaregister tayo, mga seller, kami mga seller sa BIR kasi legit na yung shop. So, talagang masasabi mo na mapagkakatiwalaan yung shop mo. And then, ang inisip ko lang naman kasi, what if kung humina yung aking benta? Kasi ako, maliit lang yung kita ko sa mabinebenta ko. And hindi sa lahat ng panahon, malakas siya. Lalo na ngayong buwan na to, talagang napakatumal. Malakas lang yung benta ko pagpatak ng bare month. Tuloy-tuloy yung benta ko. Malakas talaga pag bare month. Eh, pag ganitong month, matumal. Sobrang tumal. And ang liit lang din ang kinikita ko, may mga charges pa si TikTok. Nung hindi pa humihingi si TikTok ng TIN number namin, malaki na yung nakakaltas sa kita ko. So, yung aking retail price, hindi yan pumapasok sa akin na retail price. So, meron na. Then, nung nagpasa ako ng TIN number, mas nabawasan siya. So, yun yung parang tingin ko meron na siyang iba pang binabawas doon. And yes, meron nga. So, makikita na nadagdagan yung mga deduction sa akin. Kaya yung dati kong retail na pumapasok sa account ko, sa seller center ko, sa finance ko, mas bumaba pa nung nagpasa ako ng TIN number. So, what if, eto na, pag nagpasa ako ng COR at register na ako, siguro mas bababa pa. Plus pa yung mga, i-considered ko na rin yung mga materials ko, kasama kasi sa puhunan ko yan, lahat ng nagagastos ko sa shop. And then, plus meron pang kaltas na mga charges si TikTok. So, doon pa lang, sabi ko, ang late na nakita ko. Paano pa pag nagkaroon na ng tax? No? Pag talagang rehistrado na yung aking shop at kinakaltasan na kami ng tax ni TikTok. And then, bukod doon, may mga nagpasa na rin kasi na nakakuha na ng COR and sinishare nila doon sa community na hindi lang pala basta COR ang kailangan mong kunin at gawin, ipasa kay TikTok. Meron ka pang kailangang i-file sa BIR. May pipiliin ka doon na option, 3% or 8% yung ikakaltas sa'yo. No? Tapos, bukod doon sa kaltas kay TikTok na 1%. So, ganun. So, parang, alam mo may kaltas na kay TikTok, may kaltas pa kay BIR. So, ang daming mga pwedeng mangyari after mong magpasa ng requirements kay TikTok or Shopee and Lazada. Actually, meron daw pagkakaiba sa requirements ni Shopee and Lazada. Kay TikTok tong sinasabi ko, kasi na kay TikTok ako. Doon ako nagbebenta. So, ayun, at saka bilipat kami ng bahay. Tinanong ko rin kasi doon, paano kung nagpa-register ako na address ko ngayon yung gagamitin. And then, lilipat kami this year. Valid ba yon yung aking certificate?
yung ipapasa ko kay TikTok, valid ba yon na magkaiba ng address? Papalitan ko yung address ko doon sa seller center na warehouse. Sabi, kailangan ko magpa-change. Kasi kung ano yung address mo doon sa shop or sa seller center, yun din daw dapat nasa COR ko. So, ganyan. So, kailangan ko magpa-change. So, panibagong process yun. Matrabaho na naman, diba? So, abala na naman. So, sabi ko siguro, soon na lang ako kukuha ng BIR. Pagka okay na nakalipat na kami doon at ready na ulit ako. Sa ngayon kasi guys, talagang ang sagot ko ay hindi ako magpaparegistered muna. Dahil maraming dapat i-considered. And isa na yon pag matumal yung benta. Pag yung dumating yung time na halos wala talaga. Kaya ko bang bayaran yung mga obligasyon kay BIR, yung mga penalties na pwede mangyari? Oo, pwede kang hindi magbayad sa napag-usapang date ng pagbayad mo ng tax. Pero, syempre, may penalty yon. Alam naman natin, pag nag-penalty, mas malaki yung babayaran mo, di ba? Yung kaltas sa'yo. So, para maiwasan na maging malaki or madagdagan yung dapat babayaran mo, huwag kang magpa-penalty. Paano nga kung wala ka nang maibabayad? Kasi nga, lugi na, halos malugi na, mahina. Or sabihin na natin hindi siya lugi, pero mahina. Kasi, lalo na mahiliit na lang yung magiging kita mo at ang dami ng mga deduction, tax, charges sa apps, so ganyan. So, nakakalungkot lang guys, kasi ayoko din mawala yung shop ko. Actually, hindi naman siya mawawala, magpapahinga siya. And noon kasi ang akala namin, si TikTok na yung magpa-process lahat-lahat. Siya na yung magdideduct sa amin, magpapasa lang kami ng TIN number. Yan yung akala namin before. Pero mali kami ng inakala na kailangan pa rin namin mag-file kay BIR kung ano yung dapat, ano yung hinihingi niya. So, ang dami pa, may nagsishare, mag-ano ka pa dyan ng ledger, tapos yung resibo, babayaran mo pa yun. Meron nagsasabi, 10 pieces na resibo, 1.5. Imagine, 1.5 na bibitaw ka na sa resibo mo. Sa 10 piraso, 1.5 na agad. Kung maliit na kinikita mo, babawasan mo pa ng 1.5. Diba? So, doon mo rin naman kukunin yun. So, ano na mangyayari? Diba? Para ka lang naglalaro. Siguro, okay lang sa akin kung meron akong physical store kasi kailangan talaga may BIR ka. Pero kapag sa online ka lang, kayo guys, kung pag sa online lang kayo, kagaya ko, for me, hindi muna siguro ako. So, kayo, nasa sa inyo, yung makakapanood ng video ko na to, na online seller kagaya ko na nahihirapan mag-decide, pwede makatulong sa inyo to or makakuha kayo ng idea. Pero hindi ko naman sinasabing ganito din gawin nyo. Baka lang sakali na makatulong sa inyo. Kasi alam nyo, mahirap sumabak sa isang bagay na hindi ka handa physically, mentally, and then financially, no? And ang BIR, hindi yan basta magpaparegister ka dahil hinahabol mo lang yung shop mo na wag ma-close. No? Hindi nga na-close yung shop mo. Ang tanong, alam mo ba yung mga susunod na step? Marami kasi sa TikTok community na kumuha na ng BIR registration or registrado na sila, hindi nila alam yung next step. Nangangapa pa rin sila. So, maganda niyan, pag-aralan mo na umattend ng seminar kung merong free seminar or kung kaya ng budget yung bayad sa seminar, gawin muna natin. Huwag tayong padalos-dalos kasi hindi lang si TikTok, hindi lang si Lazada, Shopee ang pwede natin pagbentahan guys. Nandiyan pa si Facebook, andyan ang Instagram, pwede kang gumawa ng paraan as sa social media. Diyan lang, so maraming pwedeng paraan, posting, or then pwede kang mag-live sa sarili mong account sa Facebook. May mga friends ka din dyan na pwede mo maging customer. So, hindi pa tapos ang lahat kung hindi ka magre-register. Diba? So, marami talagang pwedeng mangyari na ma-realize na lang natin sa huli na hindi pa pala tayo handa kay BIR. Yun yung pinopoint ko sa video na to ha. Sinishare ko lang din sa inyo ano yung decision ko na ito talaga hindi ako ready, ayoko talagang sumabak. So, gaya nga ng sinasabi ng iba na hindi ka pwedeng sumabak sa isang gera na wala kang any weapon na dala-dala or kailangan may bala ka, meron ka matinding weapon para kahit gaano kadami yung sumugod sa'yo, kaya mong harapin sila. Yung mga ganon, yung sinasample lang nila. So, parang ganon din sa sitwasyon ngayon sa e-commerce, no? Sa sitwasyon ngayon ng online seller na kailangan, kung papasukin mo ang BIR, physically, mentally, and financially ready ka. Hindi yan biro guys. Hindi tayo maglalaro-laro lang.
And hindi din ganun kadali ang magbenta sa TikTok, ha. I-share ko sa inyo yung iba pang pwedeng mangyari sa TikTok after ng registration or bago pa dumating na registration na yan. Masyado lang kasing hahaba ang video natin. I-share ko sa inyo yung mga do's and don'ts ng TikTok. So, eto focus ko TikTok kasi nasa TikTok ako, guys, ha. Ayan, inuulit ko lang. So, mag-share ako dyan sa inyo, baka makatulong doon sa mga bago. Ngayon, kung bago kang seller, papasukin mo talaga yan, i-ready mo na yung requirements. COR ang kailangan talaga bago ka mag-register as seller sa any platform. So, ano ba requirements sa COR? DTI, online kanya mag-a-apply, kukuha, and then valid ID, and barangay certificate na patunay na nakatira ka sa barangay nyo. Ipapasa mo yan sa BIR, and then yun na, ipaprocess na yung COR mo. Then after nun, pagka, alam ko 1 day processing lang yan, pero yung pag-release, schedule ka, at least sa loob ng isang araw, matatapos na yan. Depende lang din sa slot na kakayanin ng oras. Kung hindi ka man umabot, the next day, balik ka na lang. Pero kung medyo maaga-aga ka, 1 day process lang yan. Then wait ka na lang kung kailan ng release. Then pag na-release, pwede mo na yan ipasa kay TikTok kung saan man siya ipapasa doon sa apps para rehistrado na yung shop mo. So yung sa mga magsisimula, no, sa mga magsisimula, may time pa kayong mag-isip na ganyan, din nyo kailangan maghabol. Kasi ngayon, ang problema sa mga online seller ngayon, nag-start na kasi kami eh. So ako nga magwa 1 year na. So may hinahabol kaming deadline, kaya nakakawindang. Nakakawindang talaga. Pero kung wala naman nahaboling deadline, is walang problema. Pero ngayon naman, nagbigay na extension si TikTok. Ang ano niya kasi April 14, so lumampas na ano niya kasi na marami pang hindi nakakapagpasa. So nagbigay siya ng extension until July yung pwedeng magpasa pa ng COR. Pero kahit na may extension yan, ayoko pa rin. Hindi pa rin ako magpaparegister. So inaantay ko na lang mag-signing off ang aking shop, and then magta-try ako ng iba. Pero yung aking paninda, ayan, napapatingin ako nandun yung aking paninda, ay itutuloy ko pa rin yan hanggat maubos. Then pag naubos, try natin kung anong pwede pa mangyari. Basta marami pang paraan, guys, na pwedeng pagbentahan, hindi lang dyan sa TikTok, Shopee, and Lazada. Basta madiskarte ka, may paraan. Basta dasal lang, bibigay ni Lord yung kasagutan. Lagi yan samahan ng dasal. Humingi tayo ng sign kay Lord kung dapat ba natin ituloy yung mga bagay na gusto nating mangyari, kung tama ba yung decision natin, kasi makakatulong talaga. Huwag nating sarilinin lang, no, i-share natin yan kay Lord, at talagang magbibigay siya ng sagot. Maaaring binigyan niya ako ng kasagutan kasi marami nangyari bago ako makapag-desisyon talaga na hindi muna ako magpaparegister. So yung guys, yung latest ngayon 2024, kailangan na rehistrado ang inyong shop. Pag kayo papasok sa e-commerce, kailangan ay register na siya sa BIR. So, yun lang, guys, and see you on my next video. Masyado nang mahabang ating video. May isi-share pa ako sa inyo. Yung about naman sa TikTok, ano yung mga do's and don'ts, ano yung mga talagang nakakatulong sa shop, at yung mga delikado tayo, ganon. So, isi-share ko yan next video. So, yun lang, guys. Tapusin ko na dito. And see you on my next video. Bye!